Sinubok man ng mga hamon sa buhay, hindi natinag ang dedikasyon ng dating palaboy na degree holder na ngayon sa Ateneo de Manila University. Ang inspirational story ni Eugene de la Cruz sa Agenda Report ni Joash Malimban. Ika nga, it takes a village to raise a child, but it also takes courage and resilience para magtagumpay sa buhay. Ganito ang kwento ni Eugene de la Cruz, isang scholar na nagtapos sa Ateneo de Manila University nitong nakaraang Sabado. Nagtapos si Eugene sa programang Bachelor of Arts in Economics na may honorable mention. Pero bago niya nakamit ang tagumpay na ito, minsang naging batang palaboy si Eugene sa Metro Manila. Hiwalay ang mga magulang ni Eugene. Umalis ang kanyang ina, samantalang pinalayas naman siya ng kanyang ama dahil sa kanyang sexual orientation. Sa murang edad, hindi paglalaro o pag-aaral ang kanyang inatupag, kundi kung paano lalagyan ng laman ng kanyang tiyan at kung paano iraraos ang kanyang araw. Sa murang edad, naranasan ko pong manlimos sa iba't ibang mga individual, sa Maynila, Tondo, gagalangin, ganon. Para po meron akong pangtusto sa pang-araw-araw. Minsan po pag sinuserte, inabot po ako ng 25 pesos. Pag ganun po, nakakabili po ako ng kanin, tapos pinapasabawan ko na lang. Kapag minamalas naman po, kapag wala pong masyado nagbibigay ng limos, minsan piso. So binibili ko po, dati piso lang yung pandesal. So bumibili po ako ng pandesal, hinahati ko po siya sa tatlo. Yun po yung pagkain ko sa buong araw. Matapos ang ilang taong pagtira sa lansangan, muling kinuha ng kanyang tatay si Eugene at dinala siya sa Leyte. Binigyan ng tahanang matitirhan at pagkain sa araw-araw. Ang kapalit, hindi siya maaaring mag-aral. Pinili ko pong mag-aral kahit na iiwan niyo po ako. Kasi first, hindi naman na po yun yung unang beses na iiwanan niyo po ako. Second, sa tingin ko po kasi yun na po yung huling pagkakataon ko upang makapag-aral muli. Pero nung simula po nun, nung wala po talaga, ang ginagawa lang po, may isang teacher lang po, si Miss Laila Rebellios po, Mrs. Laila Rebellios. Siya po yung nagbabayad ng pagkain ko sa canteen. Sabi niya, mag-almusal ka every morning. Ako magbabayad niyan every month. Matapos muling palayasin si Eugene, kinupkup siya ng kapatid ng kanyang stepmother sa pamamagitan ng pagpupursigi at pagmamahal ng mga tao na kapaligid sa kanya. Naitawid ni Eugene ng high school na nag-uumapaw ang kanyang awards. Dito niya naisipang mag-apply sa isa sa mga pinaka-prestiyosong pamantasan sa bansa kung saan nakuha siya bilang isang scholar. Hindi po ako nagkamali na Ateneo yung pinili ko dahil akala ko po nung una marami pong napaka out of place naman. Parang ako hiyang-hiya na parang dating pulube. Tapos sila ang yayaman dito. Kasalukuyang nagtatrabaho si Eugene bilang isang portfolio management analyst sa isang energy company at naninirahan sa isang apartment sa Taytay, Rizal kung saan siya paminsan-minsang rumaraket bilang isang dance choreographer. Paalala niya sa mga katulad niyang kabataang nagpupursige sa buhay. If you are still struggling, if you are still breathing, if you are still daring to believe that you are capable of something greater, and if you think there's no one who's believing in you, no one is supporting you, then let my voice be that voice, the voice that you need. Let me be the one who will tell you that I believe in you, that you are worthy, and that you are more than capable of the things that other people think you're not capable of. Sa pagpasok ni Eugene sa next stage ng kanyang buhay, nais niyang ipagpatuloy ang kanyang advokasya na makatulong din sa mga batang katulad niya, lalo na't patunay raw ang kanyang istorya na gaano man katarik ang daan, basta't may mga taong handang umalalay at may pananalig ka sa Diyos, mararating mo ang rurok ng tagumpay. Joash Malimban, Billionaire News Channel.